Network Entertainment. Zar, naalala mo to, may kakilala tayo nagkikito diet. Yeah. Puro karne lang. Medyo, Doc, sabi ko, ganyan kinakain ng mga caveman. May nakikita ka pa bang caveman sa bundok ngayon? Wala na, di ba? Yeah. Kasi nag-keto diet ata sila. Nauna silang kinuha. Yun ang Kinain iniisip sila ko. ng dinosaur. Kakakito nila yan di ba? Mga Immortal, welcome to the Underpaid Podcast. I'm your host, Stanley Chi. Ito ang podcast na pro-employee para sa mga Immortal wherein we talk about work-related topics in a light manner na para nagkukwentuhan lang tayo. This is the podcast for the working class. At bago natin simulan ng episode na to, papakilala ko ang aking co-host, si Zard de los Reyes, CRSP, Yes. Upwork expert, career coach, at marami pang iba. And please like and subscribe to the Underpaid Podcast sa Spotify, sa Apple Podcast, rate the podcast, leave a comment. Tapos mag-follow kayo sa YouTube channel ng TPN, The Pod Network Entertainment. Tsaka meron kaming show sa May 18. Sana magkita-kita tayo ron. Show ng ina mo sa May 18, Wicked Dogs, Saturday, 8 p.m. Meron tayong meet and greet and stand-up comedy show. May Tapos, underpaid yan. meet and greet. Mm-mm. At bukod dyan, bago tayo magpunta ng May 18, sa May 1, showing na po ang Men Are From QC, Women Are From Alabang. Congratulations, in cinemas nationwide. Stanley. Galing. Yun. Pag-uusapan natin, Zar, paano maging healthy na empleyado? How to be a healthy employee? Ikaw ba? Paano nga ba? Ikaw ba, No. bukod sa mental health mo sa opisina, Oo. yung mga work-life balance, ikaw ba, healthy ka? May mga maintenance Hindi. ka na ba? Hindi ako healthy. Oh, yan ang pag-uusapan Oo. natin. Kasi mga Immortal, ito sasabihin ko sa inyo ang empleyado pwedeng palitan anytime. Totoo. Oh, pero yung kalusugan ninyo, yan ang importante. Yeah, it's an investment rin naman na Mm. you really have to invest on your health. You have to plan. You Oo. have to think about your health. Invest in yourself, hindi lang yung mga pang-porma-porma nyo. Yung kalusugan ninyo pag nagpapa-blood test kayo once a year. Kasi self-care yun eh. Oo. Talaga. Tsaka, yung mga minsan nagkakayayain kayong kumain sa labas. Mm-mm. Si boss sabi, tara, kain tayo sa ganitong restaurant. Puro mamantika. Oo. Puro pampataas ng cholesterol. Pampa-high blood ang kinakain pag may inuman. Tama. Diba? Ako, I'd be honest, Stanley, nung nakilala kita 4 years ago, nawiwirduhan ako na nagpapa-blood chem ka. Bakit? Tapos parang, pinipilit mo ako mag-blood chem. Sabi ko, Mag-blood chem bakit ka. ako Importante mag-blood yan. chem? Oo. Hindi ko nga naiintindihan eh. Oo. Parang it's not my priority. Hindi ko siya naiintindihan. Ngayon ko lang naiintindihan. Pero naiinis ako sa'yo noon kasi parang weird naman ito. Bakit niya ako sinasabihan na, uy, blood chem ka. Tapos gusto mo, blood chem tayo. Ganun. Ano ba yan, Stanley? Ang Oo. weird lang. O yung So, mga ibang kaibigan mo, sinasabi sa actually, tara, sa totoo lang, ikaw ang travel. unang tao nagsabi sa akin na magpa-blood chem tayo. Oo. Parang gimmick tayo, Zar. Blood chem tayo, ganun. Hindi, yun, fasting sa gabi. Oo. O 8 to 10 hours. Pag-gising mo sa umaga, diretso ka sa Hindi ko nga kasi naiintindihan. Diagnostics, Hindi ko ganun. nga naiintindihan yung halaga ng blood chem. Mm. Hindi naman kasi ako lumaki sa household na may importansya sa mga blood chem, sa health. Oo. So it's a different outlook for me. Kasi, eto Zar, nung nakilala mo ko, pandemic, Oh. lahat ng tao nag-iingat sa kalusugan nila. Ikaw lang ata kilala kong hindi. Uy, sobra ka naman. Oo, di ba? Oo. Dapat dapat mag-comment sila doon sa sa Spotify or sa YouTube kung nagpapa-blood chem Oo. sila regularly. Kung Or ano alam yung- ba nila yung blood chem? Kung ano yung comorbidity ninyo, yun ang i-comment ninyo. Kasi nung pandemic, kailangan inaalam yun. Kung hindi, magkakasakit kayo. At ngayon, swerte tayo kasi nag-invite ako ng lifestyle medicine doctor. Oo, to educate us Oo. about, Ano yung mga dapat one of kainin? the things, blood chem. Oo. Not a lot of people would know what blood. Ano ba yung mga Blood diet chem na is, no? importante? Kasi may mga Oo. iba, uy, keto diet. Oo, keto Tapos, or low carb, no sugar, keto. Mhm. Ganyan. Ano pa ba yung or mga... intermittent fasting. Yan. Ano pa ba yung mga nausong South Beach diet? Oh. Nalala mo yon? Oo. Paleo, 'di ba? May paleo rin. Ano Oo, ba meron, yun? meron. Oo, meron Oo. nga. Oo.
tatanong ko nga, papakilala ko muna yung doktor. Oo, sige, go. Lifestyle medicine doctor. Siya po ay nagpo-promote ng plant-based lifestyle. Doc Johan Kim Mañez. Welcome to the show. Thank you po Hi, Doc. for inviting me, Sir Stanley G. Ayun, si Doc, madalas kong ginige sa underpaid nung pandemic. Oo. Ngayon lang kami uli nagkita ng... After how many years? Oo, after ilang years. Eto, sasabihin ko sa inyo. Doc, Sige po. sasabihin ko na yung testimonial ko ngayon Okay. Nung hindi pa ako nagpa-plant-based diet, yung mga meals na sineserve ninyo, sabi mo sa akin, you're a walking time bomb. Aba, Totoo. Nung Oh, time na you're a yun. walking Talaga? time Yes. bomb. Ako medyo na... ganun ka blunt. So, you're a walking I time bomb. had to tell him the truth. Tapos sabi ko, tong doktor na to, pa-English pa. Nainis ka Sorry ba? po. Nainis ka ba dahil may English ka o Hindi, doon sa hindi, walking hindi. time bomb? You're a walking time bomb. Ganun. Oo. Siyempre, isipin ko pa kung ano ibig sabihin nun. Hahanap pa ako sa urbandictionary.com. Pero naintindihan ko naman kasi matataas yung mga blood Ano ba yung tempo. translation nun sa Tagalog? Pwede, anytime, pwede kang kunin ni Lord. Ha, talaga? Ganun ka simple. Diba? Ganun yun ka Oo. kalala? Opo. Ganun Hindi, kalala? mataas yung BP, Oo. mataas yung cholesterol, Lahat mataas. may fatty liver. Oo. Ganyan, yun ang problema. So, nung pandemic, tinry ko, nag-avail ako ng Doctor's Kitchen. Oo. Na ngayon, Doctor's Cuisine na yung pangalan. Wow. Okay na nga yung Doctor's Kitchen. Di ko alam ba't pinalitan ng Doctor's Cuisine. Bakit hirap ka ba? Doon Oo, sa, nahirap. Hirap i-pronounce eh. Ah. Oo. Ikaw ba, napopronounce mo yung cuisine? May braces ako eh. So, Oo. mukha akong... Ayun, minsan nga, nami-mispronounce ko na Oo. talaga yung mga words eh. Cuisine, So, hindi cuisine. Nga ganun. May cuisine. Ewan ko eh. Oo. Nahirapan ako eh. TDK, okay Ano na ba nga eh. dapat? The doctor's cuisine po. Cuisine. Oo, Ganun, yun. yan. Dapat may Pareho lang. tuwang. Dapat didala natin Oo. nanay ko dito eh. May tuwang dapat. The Doctor's Cuisine. Oo, ganyan mga gusto na nanay ko eh. Mga High-end na ganyan nga in the eh. Doctor's Kitchen. Pina-high-end palalo. Mm. Pero nakatulong naman. Nakatulong. Naalala naman natin eh. Oo, TDC Hindi, na nakatulong sila ngayon. sa'yo. Yung nakatulong. Doctor's Kitchen. Ito kailangan kung mag-avail ka ng Doctor's Cuisine, Yeah. 2 months. Yun lang talaga kakainin mo. Tuloy-tuloy. May lasa ba? May lasa naman. Meron. Oo. Masarap naman. Oo. Kasi yun ang iniisip ng mga tao. If it's Masarap. healthy food, Oo. then most probably wala siyang lasa. Okay siya. Bland. Sa totoo lang. Kahit araw-araw kinakain ko parang pork and beans na Hindi nung time na yun. Yeah. Oo. Yung reference mo talaga Oo, eh. hindi yung may beans. May similar kasi. Ano yun eh? Oo. Mediterranean. Social. Oo. Mediterranean Indian food. Oh, may questions nga ako kay Doc kanina eh. Kasi it's the first time I found out about lifestyle medicine. Akala ko, gawa-gawa. Ito, seryoso ako hindi ako nagbibiro Akala ko gawa-gawa lang yun ng mga doktor na na gusto lang nila tawagin yung yung specialization nila na lifestyle. Yung pala, it's new, 'di ba? Like he was telling me Very about new. it. So, ang lifestyle medicine po, sa US, 2004 lang siya nagpasimula. Mm-mm. So, ang lakas ng demand nung matuto ang patient sa tamang lifestyle. Kasi kung titingnan natin lahat ng algorithms na sinusunod ng doktor pag yung nag-treat ng chronic diseases katulad ng diabetes, heart disease, first step talaga ay either ayusin mo yung pagkain mo or mag-exercise ka. So, sinong gagawa nun na doctor? Sinong specialist doon sa aspect na yun ng management? Kaya po nagkaroon ng drastic need na magkaroon ng specialization na yun ang tina-target. Yung area po na yun. And that's how lifestyle medicine was born sa US po. Oo. Ang galing, 'di ba? Kasi hindi naman tayo educated about Tsaka, lifestyle medicine, wellness, Oo. healthy eating. yung mga ibang immortal kasi takot magpa-check up. Takot sa karayom. 'Di ba? Takot magpa-injection. Mm. Kaya nga ikaw, tingin ko, ayaw mo magpa-blood chem. Takot ka sa injection. Totoo yun. Totoo yun. Ako kita mo rin. na. Ako rin. Kayo rin? Oo. Doktor kayo, Doc eh. Yun nga po eh. Okay na yung ako yung manunusok, wag lang ako yung tusukin. Huwag niyo sabihin takot din kayo sa baka takot din kayo sa dugo. Hindi naman. Hindi naman. Hindi naman. Oo. De, pero Doc, dahil how to be a healthy employee yung pag-uusapan natin. Pero bago yun yung testimonial ko, simula nung nag-Doctor's Kitchen ako, Doctor's Cuisine ako, Yes. 2 months ginawa ko tuloy-tuloy, nag-normalize yung blood chem Yep. ko.
Sa totoo lang. Wow. May nakita ko kay Doc Johan yun, may proof Before and ako. after talaga. Oo. As in, nung pandemic, madaling mag-diet nung pandemic. Ngayon kasi, lumalabas-labas tayo. Madami ulit options Oo. na So, available. kunyari, alam niyo naman yung ugaling Pinoy na pag inalok ka, dapat kukuha ka kahit konti, Oo. di ba? So, medyo minsan nahihirapan tayo dyan. O, Doc, pag-usapan naman natin yung Sige how to be a healthy employee. Halimbawa, yung mga nasa BPO, laging puyat yan. Or freelancers, Oo, di ba? freelancers, lagi nakaupo, sedentary. Ano yung mga pwede nilang kainin or pwede nilang gawin para mabawasan ang timbang, Yeah. bumaba ang kolesterol, ganyan. So, siguro, before yung food, start muna tayo sa pwedeng gawin nila. Di ba, lagi nakaupo na sa harap ng computer. Simple lang po yung rule po dyan eh. Huwag po kayong umupo ng mas matagal sa 20-30 minutes. So 30 minutes na dapat may timer ka. Pag upo mo, 30 minutes na timer. After 30 minutes, tayo po kayo, mag-stretch. Okay. Bumalik dapat yung circulation sa buong katawan ninyo, including your legs. Kasi ngayon po, merong study na lumabas na sitting down for long periods of time po ay isang risk factor for developing heart disease. Oh, really? So they're saying sitting is the new smoking kasi ganun katindi po yung evidence. Kaya exercise, yung physical activity, yung hindi laging nakaupo, importante po yun. You know, I thought that was an exaggeration. No. It's not? Okay. So dapat every 30 minutes Yes, you stand up. Like, gaano katagal? Kahit mga 2 to 3 minutes lang na nag-stretch tapos mag-jog in place ka. Just move your body para mag-circulate ulit yung blood. And yung eyes po ninyo, make sure na malayo ang tingin ninyo para mabawasan ang eye strain. Yan. O, malayo Lahat po ang yun. tingin. Yes. Wala namang tinatanaw. If I have a walk pad, for example, while working, okay na yon. Perfect. Okay. Yes. Okay. Yes. So dapat may movement. You shouldn't just be sitting down. Okay. Kaya yung mga tips namin sa mga patients po namin, for example, nasa office ka, ilayo mo yung printer mo sa desk mo para kung kailangan kang magkumuha ng printout, tatayo ka talaga. Parang sasadyain mo na magkaroon ka ng movement. For example, yung pupuntahan mo na level ay 1 story or 2 stories away lang. Lakarin mo na lang. Mag-steps okay. ka na lang instead mag-elevator. Yung mga simple pong ganun. Pag tinatawagan ka ng boss mo, sa halip na nakaupo ka, pag tumawag ka, nakatayo ka. Para Okay. ganun, mga simpleng bagay lang. Yung mga standing desk, okay ba yan? Yes. Okay. Definitely. Dapat gamitin talaga. Opo. Bebenta ko na nga yung table ko na hindi kasi standing desk yun eh. Yeah. Standing desk yung sa akin, pero hindi ko ginagamit. Masarap po talaga sa pakiramdam. Oo Instead na laging nakaslouch. Tapos, Yeah. Tsaka parang nakakagalaw-galaw ka. Kunyari, Opo. kukuha ka ng kape, ganyan. Dati Yeah. kasi work from home, nagagawa natin eh. Yung after mo magtrabaho, higa ka na sa kama eh. Diretso. Oo. Ako nga, masaya nga ako na diretso ako 8 hours eh. Hindi, Hindi, dapat kasi tumayo-tayo ka feeling rin. ko Oo. model employee ako, ganun. So parang Kailangan ma-break Hindi po pala yung okay routine yan. yun. Yeah. Yeah. hindi ka pala model employee nun. Oo. Ano Hindi, pala? model employee ka pero magkakasakit ka. Yun. Oo. So, mahirap po yun kasi... So dapat may movement talaga. Mhm. Yung problem po ngayon ng mga companies, healthcare. Napakalaki ng gastos ng mga companies sa mga employees nila because of very unhealthy employees. So saka sino bang gusto magkasakit, di ba? Yeah, So, that's true. simple things that you can do on a daily basis po na magpapa-healthy sa katawan po ninyo at hindi kayo mamamatay ng hindi pa dapat na time. I mean, lahat naman tayo, di ba, aabot sa ganun. Pero ayon po sa science, ang atin pong lifespan on average based on our genes ay dapat 120 years ang average na lifespan natin. Hindi naaabot natin dahil sa lifestyle natin. Actually, according to employees, ang lifespan nila is sana mauna yung boss nilang mamatay sa kanila. Matindi yun. Bakit? Or stasis Bakit? din yun eh. Kawang boss. Bakit naman? Lahat ng empleyado ganun eh. Talaga? Oo, Hindi naman ako karamihan. ganun Oo. Iba naman yung boss mo eh. Mm. Yung mga dito sa Pilipinas na sinasabi ko, yung iba, Ganun. parang ganun ang gusto nila. Sana mauna yung boss nila. Di ba? Siguro naman kung may mabait na boss, baka ibang Ikaw naman, Stan. situation. Hindi nila lahat mo eh. Kung mabait yung boss, sana sabay sila, di ba? Oh, okay. Oo.
Sige. Ang pinagtataka ko lang sa mga ibang empleyado, gusto nila pumuntang langit pero ayaw nila mamatay. Tsaka sa mga boss, di ba? Gusto nila pumuntang langit, ayaw mamatay. Oo. It's part of life talaga. Mga ano Life talaga, cycle talaga yun eh. Cycle. mga wisdom talaga ni Oo. Stanley, Yeah. no? Mga Kakaiba. wisdom, Oo. 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 Ibang klase talaga. Ikaw ba gusto mo pumunta langit? Alam mo, hindi ko alam kung sasagutin ko eh. Kasi alam ko, magjo-joke ka eh. May banat yan. Oo. So, nag-iingat ako. Hindi, mas okay na pumunta sa langit kaysa pumunta ka doon sa... Tama naman, Oo tama naman. Oo naman. Yun. Pero alam mo yung kay Doc Johan, Chidok, oh. instead of, so aside from that, ano pa yung mga, pwede mong gawin if you're Yun na po. working like online or maybe you're an employee? So, big deal po ang food, no? Kasi, isipin po natin, food is very personal, no? Pag kumakain nga, di ba, galit-galit muna, walang pakilamanan. Oo, minsan Yeah, kami, empleyado pa nagnanakaw ng ulam eh. Yun ang Oo. matindi. Pero, choice kasi po natin yung food natin, you know? So, Yeah. we have choices and we want people to respect yung choice po natin. So, kung ito ang gusto ko, huwag kang magko-comment sa food ko. Sa trabaho po namin as lifestyle medicine physicians, baliktad po, talagang makikialam kami sa food ng patients namin kasi alam po namin na yun ang either papatay sa kanya or yun ang ikakabuti po niya at dun po marireverse yung mga sakit niya katulad ng diabetes, ng heart disease, pati mga cancers po. So, Lahat po yun. disiplina talaga, no? Oo. So, paano pag sinabi sa'yo na, kunwari niyayaya ka, mag-Jollibee? Hindi, Or parang niyayaya ka sasabihin sa kumain ni ng boss. pizza, Oo. fast food? Ngayon, usually, puro carbs Challenge yan yun. eh. Challenge yun. Yung mga Pinoy, mahilig sa carbs. Kanin, tinapay, pizza, donuts, di ba? Yeah. Yun ang dinadala usually ng mga boss tsaka ng mga bisita. So sa totoo lang po, no, not all carbs are created equally. Okay. Patagalog po nun. Hindi pantay-pantay ang mga carbs Okay. Oo. na kinakain natin sa katawan. So, meron pong tinatawag na healthy na carbohydrates. Yun po yung sa lifestyle medicine ang tawag po natin ay complex carbohydrates or whole food. Kung paano siya tumubo, ganun po natin siya either bibilhin sa palengke or kung nasa backyard natin, kung may garden po tayo sa likod ng bahay natin, ganun natin siya aanihin at ganun po natin i-prepare sa bahay at kakainin. So, whole food po yun. Ang ginagawa po ngayon ng mga companies, pinaprocess po nila yun tapos gagawing mga junk food, mga masasarap. So gagawing delata. Yun yung problema. Oo. So, madami po silang ina-add tapos refined na siya. So, yung nutrient density po nung food na yun, yung kung gaano kadaming nutrients na maganda sa katawan sana natin, nawawala yun lahat sa process. Kaya po nagiging siyang unhealthy na carb. Yun yung simple carbohydrate. Yun na yung asukal, yung white flour, yung mga ganong klase mga produkto. Like as much as possible, avoid. But Apo. for someone who's having a hard time or struggling to avoid those foods, what would you suggest? Like, bawasan ba paunti-unti? Or kunwari, may concept na ganon, may pizza sa office, maybe may mga tanggalin ka na lang doon and kainin mo lang kalahati. Di ba yun? Yung So- yung crust na makapal na tinapay. Ay, gusto ko pa naman may cheese sa loob. Oo, sarap yun. So ang maganda pong approach, kasi usually iniisip natin, anong tatanggalin? Kung gawin po natin yung positive way, anong idadagdag natin para mas maging healthy yung food natin? Mas madali po yun eh. So sasabihin natin, okay, dagdagan mo ng fresh fruits, for example, dagdagan mo ng mga gulay, mga vegetables. Kung gusto mo ng masarap na food, madami naman po tayong mga alternative na na mga meats na hindi siya gawa sa hayop, gawa siya sa halaman. Gawa sa sa tofu. Tofu is, tofu, napakasarap po yan na alternative na, tempe. na source. Tempe, masarap rin Ba, po. Yeah. So, pag inisip po natin yung mga pwede nating idagdag, mapapansin na lang for example, patient ko, puro kinakain ko na lang, healthy na pala. Kasi unti-unting na-displace yung unhealthy ng healthy na food na hindi nila iniisip, tatanggalin ko to. Kung dagdag tayo ng dagdag ng healthy, darating yung point na puro healthy na yung kinakain niya, hindi niya napansin na
naiwasan na pala niya yung unhealthy. Okay. So magandang approach po yun. Kesa yung tatanggalin ko yan. Parang yun pa lang eh. Yung thought pa lang nun, wala nang pizza. Oo. Wala nang burger, wala nang... At least parang makakalimutan mo na siya eventually or ma-avoid mo na siya. Yun po. Ang Pinoy mahilig sa mga prito. Halimbawa ngayon, merienda time. Anong kakainin ng mga tao? Banana Q. Diba? O, ano yun? Saging na may asukal na pinrito. Prinito pa. Akala mo okay kasi banana Q. Meron pa, turon. Turon. Oo, Deep fried rin yun. Deep fried din yun. Lumpiang toge. Deep fried din yun, di ba? O, so, kinakain, fishball, kikiam, yung mga ganon. Baka sabihin kasi ni Sir Stanley, social na naman to eh. Pero sa totoo game. Sa totoo lang po, hindi naman sobrang mahal yung mag-invest ka sa isang equipment, for example, sa bahay. Air fryer. Okay. Okay? Na salip na iprito sa oil, iprito siya sa hangin na mainit. Yung concept na yon ay inimbento ng mga nag-iisip na gustong mas healthy yung food ng tao para hindi na oil ang ginagamit. Yun po, nakaimbento sila ng air fryer. Okay rin po ang kinakalabasan. So pagkatapos mong i-air fry paglabas, akala mo prinito rin sa sa oil eh. May konting difference, mas dry ng konti, syempre walang oil. Pero mahilig naman tayo sa mga sausawan. So parang na-neutralize yung dryness gawa ng mga sauce na ginagamit natin. Kalamansi, ganyan. No. Okay. Doc, pinag-usapan natin yung air fryer, yung mga ganyang pagluto. Yung ngayon nauuso iba't ibang klaseng diet. Diba? Zar, naalala mo to, may kakilala tayo, nagkikito diet. Yeah. Puro karne lang. Medyo, Doc, sabi ko, ganyan kinakain ng mga caveman. May nakikita ka pa bang caveman sa bundong ngayon? Wala na, di ba? Yeah. Kasi nag-keto diet ata sila. Nauna silang kinuha. Yun ang Kinain iniisip sila ko. ng dinosaur. Kakakito nila yan di ba? Wala nang buhay na caveman ngayon. Yeah. So medyo nakakatakot. First time kong maisip yung ganyang unique ka talaga, Sir Stanley. Ibang klase, ang no? ganda nung Diba? ang ganda nung baka kaya nga wala na sila. Ang nagsabi pa sa akin nun si Bill Nye, the science guy. Wow. Grabe, totoo ba yan? Oo nga, siya nagsabi, yan kinakain ng caveman eh. Kaya na wala sila lahat. Hi, I'm Red Oliero. Hi, I'm Andrew Bernardo. And we are the Bago Matulog with Red Oliero podcast members. Yes, we are promoting our podcast and sana makinig kayo sa podcast namin. Yun lang. Thank you. Yay. Please, we need money. Okay. So, ito, from a medical standpoint po, dalawa lang kasi po ang... Ano bang indication sa Tagalog? Matagal ko nang iniisip yan eh. Indication. Yung ganung kondisyon na i-recommend ng isang doktor na mag-keto diet ang isang pasyente, for example. Okay. So yun yung indication. So dalawa lang ang indication for a doctor to recommend a ketogenic diet, no? Sa medical po yun. Number one, refractory epilepsy. Ano po yun? Yun yung nagsi-seizure, yung epilepsy. Okay. Na kahit ginagamot na, hindi pa rin... Hindi pa gumagaling. Hindi gumagaling. So, darating po sa point na kailangan a very high-fat diet ang kailangan niya para bumagal yung pag-fire ng neurons sa utak niya. So, medical condition po yun. Number two po ay yung tinatawag na morbid obesity. Sobrang obese na kailangan pong lumiit siya ng mabilis para hindi siya mamatay sa mga complications ng obesity. So, yun lang pong dalawa na yun. Yung iba na basta nagpapasexy lang or what, ano po tumataas po yung risk mo na ma-stroke Oh, really? or atakin sa puso habang tumatagal. So, sexy ka nga, pero patay ka naman. Parang walang sense, di ba? Titingnan ka lang sa kabaong. Sexy ka sa kabaong. Pero, paano kung kinremate na? yun di ba? pa. Di Diba? wala na, sayang yung Hindi mo hirap, nakita di yung ba? katawan, di ba? Naka-cremate na. Sorry guys. Hirap nung situation na gano'n.
Ikaw, di ba? Nagpapasexy ka, di ba? Sabi mo nung isang araw, gusto mo magketo eh. Ayoko. Sabi mo, di ba, nandun ka sa category na Hindi, yun? kasi Stanley, nagpapasexy. May nagsasabi nung kinausap ako nung kaibigan ko. Mhm. Sabi niya, Stan, vegan ka, di ba? Plant-based ka. Mhm. Mas mataas yung mga ganitong mo. Niyayabang niya sa akin na nag-keto diet daw siya, low carb, no sugar keto na diet. Nag-normalize daw yung niya, yung blood chem niya. So, May explanation po dun. Yeah. syempre, nung sinabi niya sa akin yun, hindi ako naniniwala kasi iniisip ko, pag tumagal-tagal, atakihin ka sa puso. Yeah, eventually. Parang pumayat ka nga, nag-normal ka nga, pero in the long run, okay ba siya? Walang wala akong makitang evidence na na nagpapatunay na haba ang buhay sa mo. literature, yeah. Kasi nga, iniisip ko, yung caveman, patay na lahat ng caveman. Alam mo talaga, pinipilit mo yung caveman. Yeah, first time ko marinig rin yung illustration na yun, pero unique Ngayon ko lang naisip rin. Pwede mo sabihin sa mga pasyente mo Kaya yan. nga, additional na sasabihin ko yun. Oo. As, syempre, pa-joke yun kasi Oo. parang Siyempre, weird Sabihin naman mo sa yun. kanila, iba yung caveman sa taong grasa, magkaiba yun Siyempre, weird yun, di ba? mas madami ako natututunan sa totoo lang sa Grabe, usapan. ang galing, ang galing. Alam mo yung mga tinuturo mo kay Doc Johan, yung mga Hindi. talking points niya sa mga patients Oo, niya. pagkakausapin yung mga pasyente, ganyan. Oo. Para mas maging interesting ang conversation. Sige po, Oo. sige po. Tatry niya. Pero may explanation po doon kung bakit po pag ikaw ay sabi natin overweight or obese ka, tapos bigla kang nag-ketogenic na diet. Ketogenic diet definitely, kaya nga inaano siya prescribe siya sa mga morbid obese na tao kasi papayat ka talaga, mabilis. Pero pag tuloy-tuloy ka na sa diet na yan, ang delikado po dyan yung dumating po sa point ng ketoacidosis. Okay? So, pag nag-develop ka ng sobrang daming ketones na maging acidic na yung blood po ninyo, usually within 24 hours, madami pong pwedeng pangit na mangyari sa inyo. Yeah. Okay? So, kaya po bumababa yung cholesterol, yung sugar nung mga patients na initially nagki-ketogenic diet. Any weight loss na mangyari po, bababa talaga lahat ng parameters na yun. So, kung ikaw ay chemotherapy, papayat ka rin, di ba? Bababa rin lahat po ng mga initially, bababa po yun. Malalagas pa nga buhok mo. Malalagas pa yung buhok mo. So anything that causes weight loss po will bring down those numbers initially. Pero once na nag-plateau ka na, dun, yung once na Tumigil na, tumigil ka, hanggang dyan na lang. hanggang dyan ka na lang kasi pag pumayat ka pa nun, mamatay ka na sa sobrang Oo. payat, ay ano po yun? Once na dumating po kayo sa point na yun, at dire-diretso pa rin yung pagkain po nyo ng mga pagkain na high in fat, very high in protein, unti-unti makikita po yung blood work nila pag grabe na rin ang paggrabe. Okay. At yung ambulansya, kagaya niyan, nasa background natin, naririnig Oo nga, na lakas natin. Kawawa ko sino man yun. Baga papunta na yung ambulansya sa kanila. Or may sound effects yun. Oo. Hindi kami nananakot dito. Opo. Oo. So yun po, in fact, ang dami po tayong na-admit sa ER na gano'n, may ketoacidosis na ano po, nakakalungkot po na ano sila, na pure meat lang kinakain nila, tapos butter talaga, grabe. Yun ang food ng ketogenic diet Na ano nga ako sabi nga sa akin, mahilig daw siya kumain ng itlog. Itlog yan. Oo, kain lang daw siya ng kain ng itlog. Talaga? Babae ba kausap to? ko, babae kausap ko. Sabi na nga Matindi yun. Sabi ko, so mahilig ka sa itlog. Klinaro po ninyo, Sabi ko, mahilig siya sa itlog daw Okay, so klinaro mo naman ha. Kung... Sabi ko, nakakailang itlog ka sa isang araw. Mga 6, 7. Daming itlog Okay, sige. Medyo takot ka para sa kinabahan sarili ako. mo. Oo. Pero okay yun I mean, I never thought na merong doctor na magbibigay sa'yo ng, well, there's the nutritionist, for example, na magbibigay sa'yo ng guidance about food. Right. But then other things like exercise, ano ba yung mga guidance na binibigay niyo sa mga patients? Although we also recommend proper sleep and drinking water, lots of water. Pagka kinorek kasi po yung ating nutrition at nakuha po ng katawan natin lahat ng nutrients na kailangan natin, natural na lang na tutulog tayo ng manghimbing So, yung mga pasyente ko po, for example, sabi nila, Doc,
ang sarap ng tulog ko ngayon. Simula nung nag-change ako ng diet. Ang sarap ng tulog talaga? ko ngayon. Tapos naaabot daw talaga niya yung 8 hours na yun talagang kailangan pag adult, no? 8 hours na. Kasi hindi na tulog. humihilik. Yeah. Diba? Kasi Oo. pumapayat na sila. Oo. So, usually pag mataba, na-compress kasi yung Yeah. mga organs natin dito sa throat. Kaya Dahil sa humihilik double tayo. chin yan eh. Yeah. Yeah. Diba? So overall wellness, like there's food, there's exercise, there's sleep. Sleep, water, stress management, Okay. yung atin pong avoidance ng mga risky substances like alcohol. Walang bisyo dapat. Walang bisyo. Yeah. Alam naman natin yun eh. I mean, Oo. practical yun na information. Pero ngayon, kailangan talagang sabihin ng doktor para lang maniwala minsan yung Kasi hindi yun makikinig sa asawa niya, hindi Oo. makikinig sa anak, hindi makikinig sa family members. Pero pag sinabi na ng doktor, medyo nakikinig na sila. Mm-mm. Or guidance sa supplements. Kasi ang daming tao nagtitake na lang ng kunwari fish oil or magnesium. Yeah. So walang guidance. So they can Delikado also rin po yun. Yes. they can also ask for guidance. So, minsan yung iba, they take too much, yung mga mega dosing, and then nagkakaroon syempre, too much of anything, no? Oo. Is bad. Oo. So, practical lang rin po yun na advice. Pero meron tayong scientific evidence to support those concepts. Or vitamin C na 1,000 milligrams. Ayun yung ganun, a ginagamit day. dati natin nung pandemic eh. Nagkakaubusan ng ascorbic acid, di ba? Oo. Yeah. Tsaka alcohol. Ang ginagawa po namin sa lifestyle medicine, tinuturo po natin yung food na mataas sa vitamin C. So, natural po siya. Hindi ka na gagastos ng extra para bumili pa ng supplement. Kainin mo lang po yung food mismo. Nandun na lahat. Oo. Okay. Kumain ka ng Nandun na lahat. prutas. Yeah. Tama. Oo. Bumili nga ako ng blueberries ng isang araw eh. Wow, social. 1,000. Blueberries. Ang mahal. Wow. Ano ba yan? Aratilis na lang. Oo. 1,000 pesos. Yung ang seedless Mahal na grapes lang. Sabi nung mahal Grab. na eh. Sabi sa akin nung Grab person, Mama, mahal naman po ng prutas niyo. Oo. Ang unti-unti lang na. Hindi pa Bumili ako siya. dalawa. So, 2 araw ko Dalawang naubos. ano, Dalawang nun, ba? yung para maliit yan, di ba? Okay, Oo. dalawang container. Sa mga Oo, social dalawang na container. grocery yan eh. Mm-mm. Oo. Oo, sa San Juan may nakita ako. Yan, mahal yan. Pinagrab Oo. ko. Tapos naubos ko yung 2 araw. Kasi yun lang kinain ko eh. Oo. I-try po niyo sa may Cartimar. Malapit sa Sa amin. Cartimar. Mas mura. Or sa mga Sunday markets, no? Mura Mga yung Centris. mura yung blueberries dun. Ang mahal lang yung Grab. Taga QC ka eh. Yun lang. Doc, may Okay tanong ako lang. Sige pa, sige pa. Kasi you're promoting plant-based diet, a plant-based lifestyle Yes. na alam naman nating healthy. Mhm. So, bawal ang isda. Okay, let me Oo. break the news, Bawal no? yung isda, di ba? Oo. Ayoko kasing tawagin yung word na, gamitin yung word na bawal kasi para siyang negative nga eh. Yeah. So sa akin, may choice pa rin yung tao. Mm-mm. Once na malaman nila na, ay, delikado pala pag laging isda ang kinakain ko. Kasi number 1 po, ang fish, kung titingnan natin yung tinatawag na renal acid load, ang ibig sabihin nun, yun yung acid na kailangan alisin ng kidneys natin sa dugo natin para normal at healthy yung dugo natin. Ang pinakamataas po ay isda. Mm-mm. Compare mo sa ibang mga meats. Pero lahat sila positive. So pag kumain po tayo ng mas plant-based, mga gulay, negative yung acid load nila. Ibig sabihin, mas alkali sila actually. So pag ganon, hindi mahihirapan yung kidneys ninyo. Kaya ang dami pong mga tao na may kidney disease, yung kailangan ng i-dialysis. Yeah. Isa pong reason yan kasi nasa archipelago tayo. Nasa, may Yeah. kumain na Oo. isda. Yeah, kasi yun ang normal na food ng Filipino eh. Tabing dagat halos lahat ng mga towns natin. Eh, ba't si Jesus nabigay na isda, pinarami pa niya? Pinarami pa. Isda tsaka tinapay, Sa carbs tingin yun, ko di ba? Oo. sa tingin ko nung panahon na yon, hindi pa ganoon ka-toxic rin yung mga isda. No? Yeah. Wala pang masyadong pollution yung dagat, yung di ba? So, may connection siguro yun. Tindi Pero nun, yeah, 5 loaves, 2 fish, di ba? Grabe. Tindi eh, di ba? miracle yun. Oo eh. Tapos Sa pag bagay, kumakain tayo, order tayo ng order ng isda. Kung sa bagay, Doc, yung mga kumain ng 5 loaves, 2 fish na yun, hindi na buhay yun eh. Patay na yung mga yun eh. Ayun, tagal naman si Sir Stanley noon. Alam mo, Old Testament pa yun eh. 2,000 no? Oo, years ago na yun eh. Old Testament yun eh. Oo. Oo. New Testament. New Testament si ba yun? Jesus nasa New Testament. Ah. Yeah. Yung 5 hindi mo loaves, ba 2 alam fish. Bible mo? Na ano eh, challenge. ano kasi,
Superbook tsaka Flying House yan eh. Ay, just... Alam mo yung pinagkaiba nun? Oo. Oh, yung Superbook yun yung Old Testament. Oh. Yung Flying House yun yung New Testament, di ba? Okay, Wow. Galing. At least Diba? nanonood ka ng cartoons Nanonood ako every noon, Sunday. Oh. Doon nga ako natuto mag-English eh. Oh, talaga? galing. Eh bakit hindi ka nag-English ngayon kay Doc Johan? Si Ay, Doc di- Johan nga, parang amboy yung Ano English sabi ko sa kanya, kawabanga, ganun. Ninja Turtle pala eh. Pasensya na po kasi talaga parang second language ko na po yung Tagalog. Try ko talaga na mag Ba't nag-aral ka sa States? Ganon? Lumaki lang po ako doon. Sabi ko sa'yo eh. Amboy nga siya. Sabi ko sa'yo, pag magaling Pero ka mag-English, Filipino by birth and by blood. So dito ako pinanganak. Baby pa ako nung punta kami sa US. Ganun. Talagang oo. pag magaling ka mag-English, malayo mararating mo sa buhay. Ganun. Oo. Pero ang galing, no? Oo. Opo. I never knew nga na may lifestyle medicine. So this Yeah. is a good thing. At saka at least hindi na ako naiirita sa'yo pag blood chem ka ng blood chem. Alam na po ninyo yung Blood reason. chemistry yun. Doon mo malalaman yung blood sugar mo, Hindi nga cholesterol, ako- triglycerides, Hindi nga ako ganon. pinalaki ng ganon. Yun. So hindi sa household namin, wala silang pakialam. Nag-order sila ng crispy pata every week. Wow. Ganon. Okay. Ba't buhay pa sila? Patay na tatay ko. Oh. At tatay ko namatay 55. Wow. Oh. Sorry to hear that. Grabe. Oo. Na matagal na yon. Okay. Sige. Punta ka sa May 18, may jokes ang Ayan. mom ko. Ayan, Tungkol Doc. sa dad ko. Dok, So, Wow. punta ka sa May 18, show ng ina mo. Yan yung title. Pangalan pa lang ng show, talagang ma-attract ka. Kasi pang Mother's Day. Kaya show ng ina mo. right. yeah, and then Galing, galing. my mom would do a stand-up. Oo. So she Yeah. would say something about Sige my po, dad. I'll mark Oo. my calendar. Yung mga nanay, ini-invite namin manood. Mm-mm. Sige po. Oo. Yeah. Yung mga, hindi yung mga mukhang nanay, bawal. Sisingilin namin. Sobra ka naman. Ano mo, ito si Stanley. Ay, nako. Hindi, joke lang. Welcome naman lahat. Opo. I'll try to even bring my mom. Kasi Oo. sigurado Yeah. matutuwa Sige. rin siya. Oo, at saka senior yung mom ko. So, okay Yeah, yun. my mom, senior na rin mom Bastos ko. yung niya. Yung set Oh, niya. really? Jokes ng mami Yeah. niya. Oh, wow. Okay, Oo. sige. Warningan ko na yung mom ko. Medyo Oo. holistic kasi mom ko. Sobrang wholesome ba mami? Baka biglang medyo, baka baka magulat biglang- siya. Sabihin niya, mukhang magagulat eh. magulat sa'yo kay barbaridad. Ano ba? Oo. Sabihin ng nanay Hindi ko nga niya. Okay ini-invite lang, yung mga okay tita lang. ko eh. So, baka mamaya. Pero alam mo, I'm very interested kasi yung son ko mukhang papadala kay doctor eh. Oo, si Basil. Sige, sige. 20 na yun, magta-20 na siya eh. Okay. Nagtataka rin po kami kasi recently, pabata yung mga may sakit. Mm-mm. So, pati cancer eh. Cancer, 20 years old, 22 years Ano yun, old. Dok? may Sa cancer. gatas ba yan? Kasi parang ang lalaking bulas ng mga bata ngayon. Yeah, apart from milk, kasi ang milk, natuklasan nila, hindi naman siya talaga yun yung nag-cause nung mutation. Yeah. Pero, pag meron ka ng cancer, tapos uminom ka pa ng gatas, kumain ka pa ng itlog, parang fertilizer siya. So, nandyan na yung cancer, lumalala yung cancer. Mas nagme-metastasize kapag kumakain ka ng mga food na yun. Kaya, minsan hindi rin po wise masyado yung advice kapag yung may cancer yung patient tapos sasabihin sa inyo kahit ano pwede mong kainin, Yeah. no? So we're trying to even educate some of our own colleagues po dun sa sa aspect na yun, because we know that meron talaga pong effect ang food sa ating kalusugan. And lahat ng inaaral po namin na yun ay naman po evidence-based, so pwede pong basahin po ng mga colleagues po namin. Tapos nare-realize po nila na, kaya pala may itong lifestyle medicine na to, talagang pinipigilan na kumain ng ganito, ng ganyan. Kasi may chance na ma-reverse talaga po yung sakit. Kaya So, pala talagang yeah. sinasabi, you are what you eat. Yes. Yeah. Oo. Totoo po yun. Tsaka nung nauso social media, you are what you tweet. Ganun din. Pero papuntahin ko si Basil kay doctor. So, saan yung clinic nyo? In lab, Medical and Diagnostic Center. Punta lang po kayo doon. Nagkakagustuhan yung mga tao ron. In love eh. yung concept po, para attractive, yun nga ang sinabi talaga. Oo, yun. Yun ang pangalan. Nagkakagustuhan yung mga tao ron. Pero in lab, sa loob ng lab. Sa di- loob ng- yun ang Sa loob concept. ng Yeah. Sa lab, loob ng Stanley. lab, oo. Ayan.
Para at least tumigil na siya sa sa kaka-iced tea araw-araw. At saka High sugar foods. Oo. Bear Brand at saka 3-in-1. Oo. So, uso nga po yan, no? Yung mga ganong klase. Yung mga 3-in-1, drinks, hindi yan oo. maganda. Yung mga Naamoy ko nga yung sugar doon sa second floor namin Wow. Na yung 3-in-1, sabi ko, bakit hindi ka na lang mag-Keurig Oo. Wow, Keurig. Magano? Meron Keurig. Social na coffee Meron maker. kaming Okay. Nespresso. Okay. May Nespresso. Wow. Oo. Social Ayun. talaga. So, konyo Gusto niya 3-in-1 eh. 3-in-1. Ako, Yung may mocha, di ba? May mga Ang taas flavor. ng sugar na, Puro di ba? asukal. Asukal, Oo. yes po. Asukal. Pero alam mo, Doc, sa totoo lang, napakabitin nitong kwentuhan natin. Yeah. Kailangan natin putulin at dapat Okay. meron tayong part 2 in the future. Kasi pwede mangyari, yeah. marami Schedule pang lang. hindi alam yung mga empleyado na nakikinig na para humaba ang kanilang buhay. Kasi sa totoo lang, pag may sakit kayo, paano nyo alagaan yung mga Tama. kasama nyo sa bahay, lalo na kung breadwinner kayo. Yeah. 'Di ba? Ang rule natin, pag breadwinner ka, bawal ka magkasakit. Yun. Yun. Tama yun. Oo. Diba? Ako nga nag-adjust ako eh. Oo. Oo, nag-adjust ako ng food ko. Paunti-unti lang. Isipin po niyo, I want to share this to yung mga listeners, viewers po natin. Pinaghirapan mong makaipon ng enough, Oo. Galing ka sa, sabi niyo, rags tayo, tapos ngayon malapit na tayo sa riches. Yeah. Tapos, okay na may bahay ka na, may sasakyan ka na, naka-graduate na yung mga anak mo, tapos na-diagnose ka na may sakit ka, may cancer ka, may diabetes, high blood, kailangan mong magpa-opera, kailangan mong uminom ng mga gamot. Lahat ng savings mo doon napunta. Tama. Anong pinamana natin sa mga anak natin? Utang pa. Di ba? Parang nakakalungkot na pwede naman tayong tumanda na walang sakit kasi nga meron na tayong lifestyle medicine at ma-enjoy natin lahat nung pinaghirapan natin. Yun yung That's true. gusto kong i-share sa mga tao, sa mga patients ko talaga. Tsaka ito na lang, kung ayaw nyo maniwala kay Doc, gawin yung motivasyon, mas humaba ang buhay nyo kaysa sa mga kaaway nyo. Okay. Di ba? Masarap kaya magpunta sa burol tapos nagkakape ka tapos ang bait-bait nitong taong to, iyak-iyak ka pero deep inside natatawa-tawa ka, buti nga sa'yo. Grabe Sinusunog ka ka. na sa impyerno, hayop ka, di ba? Uy, grabe naman to si Stanley. Kaaway mo pala yung namatay. Kaaway di ba? Oh, hindi, Kalaban pero mo pala yun. joke lang yun. Siyempre lahat tayo gusto natin umabot ng 120 years old. Tama. Di ba? Na malakas pa, walang Yeah. sakit, di ba? Yeah. Sayang yung 100,000, di ba? Pag naka 100 years old ka eh. Oo, tama. tama, tama. ka, di ba? Incentive sa Oo, gobyerno yan, tayo ngayon. oo. Very good. Panggigimik mo, no? Oo. Pwede ka pa sumali sa Guinness Book of World Records. Yeah. Ikaw yung Tama. pinakamatanda. Ganun. Sa Pilipinas. Oo, tsaka alam mo naman, pagka ikaw yung pinakamatanda sa isang lugar, kahit ano pwede mong gawin, makakalusot ka eh. Meron kang matanda, may gumawa ng krimen, di nga kinulong eh. Talaga. Talaga? Wag naman ganun. Mahihirit ako kaya lang, wag na. Joke lang, joke. Sige. Doc, saan ba kayo pwedeng mahanap sa social media? Ano po? Pag kunyari, papacheck up sila sa'yo, pag gusto nila mag-avail ng Doctor's Cuisine. Kasi maganda yung meal plan na ito eh. Yeah. Mismo yun po ang pangalan, The Doctor's Cuisine. Mag-inquire lang po sila doon kasi through The Doctor's Cuisine, meron po kami mga programa para sa mga tao na may mga sakit. So, pwede po nating matulungan sila para kung gusto pa nilang humaba ang buhay, ma-enjoy pa yung buhay nila, ma-reverse yung mga conditions, hindi na kailangan uminom ng gamot dumating yung point na hindi na kailangan uminom ng gamot dahil Yeah. magaling na sila. Pero wag po ninyong tatanggalin yung mga gamot ninyo kung na kayo lang po. Tapos, Ay, ginawa ko delikado yun. po. Delikado po yun. papacheck up Oo. kayo. Oo nga, na-hospital Nakakatakot ako yun. last year. Yeah, delikado po yun. So, kailangan doktor pa rin ang inaasikaso pa rin kayo ng mga doktor para Natawa ako. Kasi tinawag ako ng nung sinabi ko sa doktor ko yon, sabi niya, doktor ka na pala. Dr. Zarina. Tinatawag ako Dr. Zarina tuloy. Oo. Oo, yun. So Mahirap po yun. kung may mga maintenance kayo, ituloy nyo lang yan. Pero Yes. simulan nyo sa pagda-diet ninyo. Yeah. Yeah. Okay? Food as medicine. Yung Doctor's Cuisine, sa totoo lang, nakakabusog siya. Marami masyado yung pagkain. Minsan di ko nauubos. Do you find it enjoyable? Like, Oo naman. Yeah. Paborito ko yung smoothie. Sa totoo lang. Smoothies, yes. Smoothie. Kasi madali rin. Meron na po kaming lalabas next week na line ng smoothies. Flow yung pangalan. So, Flavors of Wellness ang kaya Flow. Wow. So,
Actually, dati na yun sa The Doctor's Kitchen. So, we were just relaunching it ulit. Nice. Yung flow natin. So, Flow, oo. sarap talaga. Go with the flow. Go with the healthy flow. Yun. Oo. Yun. So, Doc, maraming salamat. Doc Johan Kim Mañez. Yes, Hanapin nyo siya sa social Thank you, media. Doc. Opo. Instagram, Facebook. May Yeah. TikTok ba kayo, Doc? Wala pa. Wala pa. Hindi pa siya sumasayaw. Hindi pa. Ganun. Pero The Doctor's Cuisine, sa social media, kumpleto yan. Yes, Tapos, supportan din natin yung LP's plant-based na Nice. Kasama po namin yan. na diet. Ganda, yung pagkain no? niya. Yung, ito Fast food fast version. food na Healthier plant-based. Oo. na version ng fast food, yes. Okay. So there you have it, guys, for Zar de los Reyes. I'm your host, Stanley Chi, with Dr. Johan Kim Mañez. I-follow nyo po kami sa social media at supportan natin ang healthy lifestyle, yung pagiging plant-based, Yes po. Doctor's Cuisine, yung LP na plant-based food na yung masarap na chicken burger pero hindi chicken. Hindi chicken. Diba? O, kita-kits tayo soon sa next episode. This is the Underpaid Podcast. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.